Ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes kung bakit matagal na niyang kinakalaban ang pamilya Duterte. Ayon sa kanya, hindi raw ito personal na galit kundi bahagi ng kanyang paninindigan laban sa korupsyon, abuso sa kapangyarihan, at extrajudicial killings. Ikinuwento niya na una niyang nakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2015 bago pa ito tuluyang tumakbo bilang Pangulo. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Trillanes na naalarma siya dahil mas nakatuon umano si Duterte sa mga kwento ng karahasan at machong imahe kaysa sa konkretong plano para sa bansa. Dahil dito, naniwala siyang delikado kung mabibigyan ito ng pinakamataas na kapangyarihan sa gobyerno. Habang tumatagal ang kampanya ni Duterte, sinabi ni Trillanes na mas lalo niyang nakita ang mga red flags, kabilang ang rape jokes, pagmumura sa Pope, at umano'y pag-encourage sa patayan sa war on drugs. Dahil dito, nagsimula siyang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga alegasyon ng killings, corruption, smuggling, at mga bank accounts na iniugnay sa pamilya Duterte. Tungkol naman sa International Criminal Court, inamin ni Trillanes na nakipagtulungan siya rito dahil para sa kanya, nabigo umano ang mga ahensya sa Pilipinas na imbestigahan ang mga pagpatay noong drug war. Ayon sa kanya, sinubukan muna nilang dumaan sa mga legal na proseso sa loob ng bansa, ngunit wala raw naging aksyon mula sa Department of Justice, National Bureau of Investigation, at Philippine National Police. Dahil dito, sinabi niyang kinailangan nilang humingi ng tulong sa International Criminal Court upang maimbestigahan ang umano'y crimes against humanity. Giit niya, legal lamang ang pakikipag-cooperate sa korte at hindi siya binayaran para rito. Tinalakay rin niya ang kontrobersya tungkol kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Trillanes, may mga opisyal umano sa Senado na tumulong upang hindi agad maaresto si Bato kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court. Para sa kanya, malinaw itong obstruction of justice at dapat managot ang mga sangkot, kabilang sina Alan Peter Cayetano at Robin Padilla. Binanggit din niya ang naging papel ng Office of the Senate Sergeant at Arms at ilang opisyal ng Philippine National Police sa insidente. Ayon kay Trillanes, hindi umano dapat pinigilan ang pagsisilbi ng warrant dahil may legal na basehan ito. Iginiit niya na walang sinuman ang dapat mas mataas sa batas, kahit pa miyembro ng Senado. Sa huli, sinabi ni Trillanes na handa siyang tumestigo laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment proceedings. Inilahad din niya na mayroon umano siyang mga dokumentong naglalaman ng mahigit 50 bank accounts na konektado umano kina Sara Duterte at Rodrigo Duterte.